96.7. Balik diri sa may radyo PC na po sige hapon sa kanugin Zoila Cordero. So kaupo na doon sa buong aton nga pinalang ka-officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Mr. Alan Soliesa. Sir, good morning. Volume anay o go DJ J. Good morning, og yun suila kag good morning man sa aton mga viewers kag tagpalamati. Okay, sige. Good morning, sir. Kumusta sa buong aton yung mga aktibidades sa may Municipal Agriculture's Office? Subong og yun suila isa ka ginatutukan natin nga activity no, ang upgrading sa aton nga status bala sang ASF no giya sa municipality no, kay ti tangad nga naman natin nga under kita subong sa red zone no, but tambalan nga affected ang atin area karakang African swine fever no. So since October, November ara na kita sa red zone no, ti ginatinguan natin tlad nga ma-downgrade kita no from or ma-upgrade kita from red zone to pink zone no. So may mga requirements subong nga ginahikot ang ating opisina para ma-upgrade kita sa mukrang sitwasyon. So butang balon sa luyag na nato may baluan kung ara ka sa may red zone, ano bala ang nagakatabo, sir? So kung ara kita sa red zone may ESF no, may na-infect no, may mga baboy kitang na-infect sang African swine fever no. So naman natin nga base sa report do may ara mga anom gid ka barangay ang nag-report no, pero actually kung libuton mo no, iban nga mga barangay wala lang kato nag-report no, pero halos kalabanan kang atin nga mga kabarangayan affected no. So mura nga gin paidalam kita sa red zone no. So kung red zone hindi kita pwede kabaligya kang atin baboy outside sa atin nga municipality no, giya lang kita no. Kag ang iban nga mga munisipyo no, hindi man pwede ka padaragya ka natin ka mga anda nga baboy no. So moran ang problema hindi kita kasagot kang baboy man no, gina discourage ang pagsagot kara no kung red zone kita no. Pero kung ma-downgrade kita ate amat-amat kikitaran no, mga mag-repopulate no, kung mabalhin kita sa pink zone batambalan amat-amat ra kita karan nga naga-recover sa among nga stage kag amat-amat man kita nga mag-umpisa rin ka repopulation kay may depopulation nga natabo kang naglikat. So kung luyag naton yung magbalik o kung mag-upgrade hambal mo no sa aton nga pink zone sa African swine fever, ano bala ang dapat naton himuon? So may mga documentary requirements kita og yun sila nga dapat i-comply no. Una-una ang pag-adapt o kung pagpasar natin sang resolusyon no, ang atin ISB sang babay ASF nga dyan no, nga program kang gobyerno no, ang babay ASF nga dyan tinutuyo no kadya no, daw mga recovery plan natin dyan sa ASF no, anong himuon natin during ASF infection, ano ang recovery ano ang himuon natin no, para nga amo dyan matransfer kita from red to pink no, para nga makasugod kita no, daw repopulation program dyan no. So dapat may amo kita kadya no nga resolusyon no, pero actually ang atin nga munisipyo daw una man nga nag-adapt kadya nga resolusyon no, halin sa provincial government no. Kami ara nga ginpasar nga resolusyon ang aton nga provincial government, then ang munisipyo no una man nga mga towns nga nag-adapt kadya kang babay ASF program nga dyan no. Then isa pa gid nga kinahanglanan natin ang mga registry of farmers natin nga dyan no. O kon ang toblang hambal ko nga mga dapat RSB is registered sanda no. Kay tanantlan nga mga intervention kag mga programa ni DA dapat before kara matawan si farmer dapat
naka-registered sa atin RSBC. So dapat in place man ang atin nga mga farmers no belong sa livestock program o kung sa mga nagasagod natin kang mga baboy nga dyan no. Isa pa gid ang historical data kang pagkatabo kang ASF no. Dapat may mga mga summary kita kadya kang kung saan nag-umpisa ang ASF din nga mga barangay, pira ka mga farmer ang affected no. So dapat may mga data kadya saan ang katapusan nga may incidents kang ASF nga reported sa munisipyo no. Amat-amat until nga wairen ti mga reports nga nabalhag no sa mga kabarangayan. So dapat may ara kita kran no nga amurot lang ang ginaobra kang aten nga mga technicians lang no gina summarize natin ang incidents kang ASF sa mga kabarangayan no. Then ang isa pa gid ang biosecurity training bla kadya kang mga personnel man natin no. Lantawonan da no lantawon kang provincial veterinary office kung pira ka mga technicians natin ang naka-conduct rin o kung nakabaton kang training parte sa biosecurity no. Then sa atin man mga farmer stakeholders kadya no, mga manugsagod natin kababoy no. Dapat may before kadya no nga i-lift ang from red zone to pink zone no. Dapat may mga trainings nga na baton ang atin mga farmers at the same time ang atin mga technician. So amo ang apat ka requirements no nga gina gusto nga ilantawon kang atin provincial government kay ang provincial government kadya ang matanaw no at the same time ang atin nga livestock no department sa Department of Agriculture sa Region 6. Sir, alam ko nung nag-mention ka about sa babay ASF adoption or recovery plan naton, sir. So sa subong magluwas sa aton nga repopulation program, ano pa kita iba ninyo nga plano para maka-recover kita sa ASF para man nga magbalhin kita from red to pink zone? So usually mo diyang ang daw mga checklist no nga gin-provide ko natin no sa province to nga dapat i-comply natin no. So daw almost no kay ang target natin by October dapat malipron kita from red zone no. Kita siguro ang pinakauna nga munisipyo nga ma-downgrade no or ma-upgrade from red zone to pink zone no. So amo diyan nga mga requirements lad ang kinaobra no kang opisina no ay parang tuloy-tuloy rin kita nga makaumpisa rin kita repopulation no. So may mga ang isa ka mga activity natin or isa pa ka mga programa natin no. Dumduman natin to kang last August to nag-launch kita kang nag-ribbon cutting kita dito sa may talungad diyan no kang aten nga swine multiplier farm no. So isaran nga programa man no nga makadugang no kang pagpaduro natin kang baboy sa munisipyo kas na Barbarano. Kaya ang swine multiplier farm ang tinutuyo na karan nga makaproduce kang mga narayunan nga baboy no. Parang padasig natin repopulate ang pagpaduro ka baboy sa Santa Barbara no. Isara no. Then at the same time amura ni ang massive information no sa atin mga farmer sa mga kabarangayan no regarding sa biosecurity no kay may mga gina-require man no may mga standard man nga gin-set ya ang babay is a program no like ang pagbutang kang mga net nga dyan no para nga hindi makasilad ang mga pispis no mga disinfection natin ya sa mga atin nga mga tangkal no mga babuyan. Then at the same time kung ma-downgrade ra kita from red to pink ang daso natin karan nga himuon ang
ang aton nga sa ang isa pagit no, ang isa nga daw gina-require pagit nandan no para ma-downgrade kita from pink to yellow kaysa yellow zone tana umpisa ra gid ta na ang pagsagod ra kita no massive ra kita no. So ang isa ka ra diyan nga gina-require pagit nanda ang sentinelling no. So sa babay is program isaran ka requirement ang sentinelling natin no. Nga na hambal man diyan ni Sir Joben kang ligad natin nga meeting no. So may mga requirements lang nga dapat i-comply no. So ang isa ka diyan validation kang area. Then kung si farmer willing kay ang yata na daw voluntary lang yata na ang sa sentinelling natin diyan no. So may i-introduce nga isa ka bilog nga idik. Then may ara ni siya nga libre man nga feeds no sa gusto ta na mag-intra sa sentinelling natin nga dyan. No? Pero before ka na mo, kung may mga training kita about biosecurity no? Para malabot natin rin nga pag-upgrade pagid from pink to yellow zone later. Sir, mangkot lang ko, pinabla ka zone sa ato ni ASF, may red, kita naman siya may red, pink, red, amoran ang pinakataas, no? Nga may infection din. Ang pink ran, bali, batambalan ang palibot ni mo nga mga munisipyo may infected rin kang ESF no kung pink zone ka no ang palibot mo rin infected rin kang ESF. Then kung yellow zone bali daw buffer zone da no nga dapat protected rin area nga dapat hindi giran masidlan no o kung ma-infiltrate kang iban nga mga baboy nga posible may yara nga ASF no. Then ang last amor ang green zone nga kung sa diente libre ra na nga mga area no. So apat ka zona no ang ASF. No sa isubong ara kita sa red zone no. So ginatinguan natin nga kita ang unang munisipyo nga makapaidalom from red to pink. Itong aton, sir, nga swine multiplier, sa may talong nga dyan, may silodron to? Subong, amoran ang ginahilat nanda o yun suila, no? Nga ma-downgrade kita from red to pink kay... Ano ka lang tawag, sir? Downgrade or upgrade? Upgrade, no? Ma-upgrade from red to pink, no? Kay base sa guidelines kang BAE no Bureau of Animal Industry nga dapat ara ka sa pink zone before nga magumpisa ang repopulation kang isa ka area. So dapat amoran ang sa base sa guidelines na amora ginasunod natin. So luwas kaya amora gina hambal ang Provincial Agriculture Office kag ang Agricultural Training Institute at the same time ang BAE Bureau of Animal Industry ginagaidan ginanda kita lad nga dapat mapadasig ang proseso bla no from para nga ma-upgrade kita from red to pink. So kinahanglan naton ang mga requirements kay ini tumano naton mga dokumento naton para man nga magbalhin kita from red zone to pink zone kay subong sa damo nga nagambal nga wala gyud sa nagasulod nga baboy nga iban nga baboy diri sa may Santa Barbara di bala so subong so kadugay na nga tinion nga maskin gani imo nga lechon halin sa iban nga banwa hindi mo di pwede yung pasulod sa Santa Barbara mo di ba? Oo, amo na siya kamato base sa guidelines amo na dapat basta red zone ng isa ka munisipyo no so isaran nga daw ginabawalan. So anong posibilidad sir by October bago kita maka-upgrade kita? Amora ng target naman no kay lad gamay dim lang no ang actually ang historical data dim lang ang daw ay kanaten kulang kanaten. Pero ang iban nga ran ang mga RSBCA natin ang adoption natin kang babay is a program kag ang isa pa no ang training kang mga personnel natin sa biosecurity nahimo ra man natin ran during sa mga training o kon pag inform natin ka mga farmer stakeholder natin obra man natin ran last August during sa atin nga information karaban. So amo lagi dra no ang gamay lagi ang robrahan kang munisipyo para
ma-upgrade ra kita. Sir, may nagkamangkot di sir, kung ara kita kuno sa may pink zone, may ara bala kuno pwede kuno makasulod ang baboy sa iban nga mga lugar? Basta hindi lang sinda red zone, pwede git. Okay. Mura ng, So, amo dyan ang role, no? okay. So, kung mag-pink zone kita, sir, ginapahibalo nyo maina, di ba? Oo, ipayamaan natin ran, no? Una-una, giragi natin nga radyo yun, no? Yan natin ran, waragwag kag sa atin man mga meeting no sa mga kabaranggayan. So mangkot nang bala ko sir mayara kita subo nga iban nga mga topiko nga luyaw ko di mangkot sa imo about sa aton na climate smart pest management. Pwede mo bala kami matagaan sa impormasyon tuhoy diri? No, sa iban naman tanang bahin no ang International Rice Research Institute at the same time ang aton nga Philippine Rice Research Institute kag ang regional office kang Department of Agriculture last first week of September nagbisita sa sa atin munisipyo no kay may ara sanda i-introduce nga bag-o nga project no so ang nga programa inog-implement lang diya sa 5 ka munisipyo no diya sa Iloilo no so luckily isa ang Santa Barbara nga ginagtunanan da no para nga butanganan da kang project so more on research ya no regarding sa implementation kang climate smart pest management no kay naman man natin samtang nagabag-o ang panahon no may climate change ang peste ang pamalatian sa atin paray no more on rice ni siya rice research ni siya no ang peste sa aton palay daw naga-develop man sa nabla no daw kung sa baga kung sa preya sa ESF no naga-upgrade man sanda no so may mga bag-o kita nga mga peste nga mahimo kag may diyan gani nga naga-adapt sanda no sa atin nga environment no bisan anan mo sanda ka tapna no daw hindi siya dali maigo no bisan ang mga babaskag pa natin ng mga chemicals ang gamitin natin so that's why ang atin nga national government no kay funded ni siya sang DEBAR no the Department of Bureau of Agricultural Research no ang yang nga programa so gusto nanda no lantawon no una-una may i-conduct sa nakadaging daw survey sa atin no sa 5 ka barangay ang target natin no 3 sa rain-fed nga mga rice environment then 2 ka barangayan nga irrigated no so giya natin rin batang sa may Payaw no Kalabuha Este Magansina Tuburano ang sa mga rain-fed areas natin then at the same time ang sa irrigated natin diyan natin replastar sa pinakanggad natin nga irrigated area no Kabugao Norte kag Lupa no so ang tinutuyo na kadya nga lantawon no ang present nga problema kang atin nga mga farmer no about sa mga peste no kag during sa survey lantawon nanda kung anong mga practices ni farmer no so out of mga practices nanda ngaran kung ano ang weakness ni farmer or kang rain-fed or irrigated nga environment regarding sa pest management amurang tawanan natin solusyon no so smart approach ang himuon nanda no so kay example lang pres kadyatlad tawan talang idiyatan farmer no sa bisan gani sa mga hilamon natin lad no may mga hilamon yung kang una mabudlay hapos sila rapat yan kang mga common natin nga mga herbicide no pero sa tlad may mga resistant nga mga klase ra kitatlad kay hilamon no ang nga hindi mapatay kang atin nga mga herbicide no so ang limba-limba nga diyan no si farmer man under diyan ng mga atin mga farmer nga nagapamati diyan sa barangayan no so may duwa kuno ko klase ang limba-limba at lad no kang una isalaran no pero at lad may
may pula, may may green kano kag puti nga klase ka limba-limba no. So ang puti nga klase ka limba-limba murang resistant retlad no. So bisan nanan mo ka spray kay herbicide hindi daran mapatay no. So murang gin una nga gin present ko man to sa grupo kang taga-iri. Nga siling ko ti tengad gyara gid nang kamo. Isaran nga gusto ko nga i-address no pagkatapos kadya kang inyong project kadya no. 3 years period no. Dapat ma-address natin ran kay ti isarat lang nga problema kang atin mga farmer. Sir, actually, lang tao ko anong itsura kalimba-limba. Nato ko anong itsura kalimba-limba. So, ang may ginamba ko itong grasses na siya. Abi ko takon ko kugo. Daw paray man nga na itsura na kung okay. Kung medyo palinghod pa na, no? Pero kung magkuan din, dalagko na sila ti daw lain git no kay medyo puti na siya no ang puti nga limba-limba nagaputi gid ra ko masirakan kadlaw no while ang isa ka klase ka limba-limba scientifically known as Skymom rugosum na siya. So isaran ka atlad emerging nga nga hilamon nga daw hindi mapatay no. So isaran nga tawanan dati solusyon no after kang introduction kadya nga project no sa Santa Barbara. Then related pagikarian may mga bag-o kita dad nga piste man sa atin paray no. Nga kun kaysa daw hindi rin maintindihan no kay complex ra no. Abi mo kaysa kuan lang ning waya-waya lang no. Pero kung lantawon mo gali may iban pagit nga mga insects diyan no nga insect pest diyan nga nag-atake no. So isarat lad nga ginatun-an kang atin mga researcher from IRI and the PhilRice para nga pauswag mo natin ang panguma no kay dapat ko no by 2050 no dapat mapaduro pagin natin ang atin nga produksyon no by 70% no kay sa time nga ran ti pirarayan ka bilyon karon ng tawo sa kalibutan no. So isaran nga ginatun-an no nga kang atin mga researcher mga scientist sa IRI kag PhilRice na ang peste isaran nga mangin problema natin no in a changing climate no nga gakatabo tlad no. So isaran tlad nga natutukan mo natin no. Sir, mangkot lang ko, nag-mention ka about sa irrigated naton nga rice field, kag aton nga rain-fed rice field. So ang peste bala sa may irrigated kag aton nga rain-fed do pare-parehos lang? Pare-parehos lang no, pero kaysa may mga peste nga waay sa irrigated, waay man sa rain-fed no. Like ang atin lang mga tamasok no lain man kisa ang nagaigo nga tamasok sa irrigated natin lain man kisa ang sa rainfed no. Then ang isa pagid no ang usually kung irrigated why ang iban nga mga hindi mangin maobserbahan ang rice black bag no sa mga irrigated gawa unless kung why maubusan ka tubig ang area no. Kay kun medyo dalam ang tubig sa irigasyon ang rice black bag natin daw usual hindi natin ra maobserbahan. Pero kung sa rainfed tangad nga permi kulang ang tubig duro ka rin nga incidents o kung duro ang mga rice black bag nga makita natin sa area. So amoro ang daw kinalainan na. Pero usually giatlad sa Santa Barbara no kalabanan no kung ano makita mo sa rainfed makita mo man sa irrigated natin yung area. Pero may mga time lang nga may kinalain sa no. And at the same time ang mga balatian man no. Usually ang mga leaf diseases natin, mga bacterial leaf blight natin common ran sa irrigated areas natin while ang sa rain-fed daw laka mo lang makita no. Kag ang isa pagid no ang balatian nga rice blast no. Ang rice blast hindi mo ran makita sa kalabanan sa rainfed sa irrigated sa irrigated gila hindi mo ran makita ang rice blast no sa rainfed mo lang ran no. Kay gusto ta na kang rice blast dapat white tubig.
So moran nga mga kondisyon kisa ano. So ang solusyon karan kung may incidents kang rice blast, dapat patubigan mo ran, no? Para matapna mo, no? While ang iban ta nga mga diseases, no, mga bacterial leaf blight, BLB nga dya, no, mga shit blight natin nga dya, dapat waira ti tubig, no, dapat waira ti tubig, ga damo ga duging sa nakrakon may mga damo ang tubig sa amora nga kondisyon nga masami natin makita ran sa mga irrigated areas. So amorang ginalainan na. Okay. Sir, mangkot lang ko, may mention kayo na tatlo ang ato ni mga kabarangayan, which is rain-fed ng inyo iga-survey. Ma-survey pa lang kamo kung na-survey na ninyo. Bali, ang makandak ikita kang survey, ang grupo kang Phil Rice, no? Halin sa Manila, Luzon, no? Kay gusto nanda daw hindi ma-influensyahan kuno ang anda tanda nga kwan nga project, no, kay kun na base kun na may mga observation sa dano base sa anda nga mga kwan kun kita ang mag conduct, no, base kisabla daw hindi insakto, no. Ti siya pa yung balko ti kung ko dapat may mga imaw man kita nga mga taga LGU or mga technician kay kisami mga term si farmer nga hindi bla maintindihan, no, kay may language barrier kita. So dapat diyan man kami, no, na mag-guide sa kananda. Sir, sa matiyag mo ko sa imong nga paranawan, sir, ano iga-survey nila? Usually mga practices ni farmer, no, alin sa land preparation nanda, sa mga pagpangabuno nanda, ano nga mga herbicide or mga pesticide ang ginagamit nanda, no, kay ti isaran nga basis nda sa orihin, no. Kisama explain mo ra mo bisan gani sa mga timing o kon sa mga dosage, no, ni farmer ginalantaw nandaran kay usually ang nosyon ta naka farmer nga bisan amo dia itawan talaga may idea aton mga tagpalamati. Kisabla bisan sa mixling ano dia sa misklada lang kang mga hilo natin nga dyan, no? Kung kisa si farmer kita na dyan, duwa lang ka kutsara ang timpla per knapsack sprayer, pero si farmer tanan nagadugang kara ginimo na kisa 4 ka kutsara, no, kundi overdose ran. So ginalantaw ran kang mga researcher natin nga base sa istorya nanda kay farmer amoran base ang basis nga halinan nga ang aten lang nga mga piste, mga pamlatian kaya naga-create kag resistance tungod nga ang si farmer may notion nga amo karon. So ang mo sir kun na mas durong imo ginabutang nga hilo ran sir ang ginano. Hilo Ti kun mas durong ginabutang mo nga hilo, maapektuhan ba lang imo nga mga pananam karon? Kun particularly ato nga paray. Si paray kung mga insecticide lang nga daw ay gid maran effect, pero ang effect na karakisa sa atin nga kuan nga mga piste bla, no, may pras kadya kang atin nga jati mga technical dya pras kadya kang atin nga mga cypermethrin nga mga insecticide nga dya, no, like Simbos, no, na Magnum nga i-mention ko lang para nga may idea at farmer kung ano dyan nga klase. So may kisa may mga tawag kara may mga resurgence na nakra, no, nga pag spray mo kadya kisa nagadasig ang andang nga pag molt bla kang halin sa lukso ma sailors na kara sa adult dayon, no, gadasig ra, no. So dasig pagduro nanda, no. So instead nga makabulig ang hilo mo nga gin-apply, makakuan pagidran, makapaduro pagidran kang piste, no. So moran ang hambal ko kina nga naga-create ra kang daw resistance, no, sa atin mga piste, no, kung gina-overdose natin permi, no, ang pag-apply, no. So dapat kung anong ginahambal ya ka label permi man na gina-educate atin farmer, no, pero take isa manaan man na anda tanda may mga desisyon man sa nakarang anda, no. Pero sa aman taman nga bahin
gina-educate natin sa nga dapat kung ano diyan ang nabutang amularan ang sundo natin para hindi dasig mag-create kang resistance sa atin nga mga bisan sa mga hilamon or sa mga piste nga nag-atake ka atin nga taramdan. Hangkod lang ko iti syempre hindi man ako mangunguma sir. Ti duwa man ako ti how about kiran. Pero kung for example bikon na nasobrahan ang hilo laging butang, kumusta ang anang ani bay? Kon Ang ani na kumusta? Kung durong butangan ng hilo, ang ani na bala or ang quantity kang ani na maapektuhan o kung hindi? ang epekto na karati kung kaisa ang pesticide yan gapon sa atin nga produkto nagataas bala ang incidence kang poisoning amora kisabla daw hindi rin maintindihan atin latian no tilan tawon natin ang klabanan nga kaso blak atin farmer kisa sa umano kapin pa kung para gamit kid kahilo no kapin pa kung way naga proteksyon no labanan karan pinakanubo na karang latian cancer. Kay grabe ang exposure na sa hilo no. So at the same time sa atin man nga mga consumer no gataas lang ang pesticide ang presence sa atin lang nga mga produkto no. So amuran ang epekto na no. Pero kung kisa ang mga kung regards ta na sa herbicides kisa may mga sunog sa atin paray no. Amuran ang epekto na kang herbicide no. Pero kung sa insecticide amularan no gataas ang pesticide residue no sa atin nga mga produkto. Ti amuran ang tinutuyo kang CSPM nga diyan no nga mapanubo no ang pesticide residue sa atin mga produkto no. So kay isa diyan nga ginalantaw man no nga sa mga mangungumabla natin no nga problema no. So continuously ang atin nga opisina amura ng isa no. Sa kuan nga ni kadya sa incoming kailwayan no. May mga farmers forum kita no. May duha kita ka sesyon nga focus lang sa handling of pesticides no. So isaran nga itutukan man natin no kay kita natin no ang paggamit lad kahilo no si farmer tanati amurang balko nga may mga desisyon sa nangandakan. Okay, thank you very much. Isa po na nag-officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Sir Alan, may ara ka pa bala luyag nga idugang nga wala ko na pamangkot sa imo? Subong ang aton nga isa pagid man nga ginatutukan man sa ginabantayan no ang crop establishment natin sa mga kang aton paray no kay manara man natin nga may forecast kita ka El Nino no. So ang Department of Agriculture isa man diya nga ang anda nga mandate lang i-monitor ginaten no ang planting tlad no kay kun naba ang planting natin ti batambalan karan manubo man ang production natin sa mga kaumhan natin no. So isaran tlad nga gina monitor natin no ang crop establishment kang paray no sa mga kabarangayan no. Kay para nga accurate man natin nga data no. Kay kun kaisa ti kung hindi ang mga teknisyan maglibot to sa kaumhan ti way giti medyo palag lang natin nga data no. So isaran ka ginatutukan natin lang ang monitoring no, sa kang mga planting natin. Kag ang atin gali nga more progress to sa may dagate amat-amat man na establish natin to kag amat-amat nga ginapanami natin to. One time kung gusto niyo pwede kamo to ka bisita sa daga. May daga kay may mga bag-o ron to no may makita ra kamo to nga mga bag-o nga mga na intervention no sa daga natin to. Kay kang una ang lantaw natin ka daga kuan lang basurahan lang no pero lad na convert natin to into a productive area no. So may mga ornamental kita tong gin-establish no. Then at the same time mga atin nga crops gid no. Lad may mga harvester kita dito no. May mga marguso kita no. Lad na harvester kami no. Sa opisina to may mga available pa kami nga marguso to.
Okay, thank you very much, Kit. Sir sige. Alan. Sir, mangkot lang ko, sir, ang price cap naton sa may bugas. Sige lang, Gapon. Sige man yapon no. Kay ang mandate kaya nga sa sulod no mga isam lang ka bulan siguro no. Kay titlan amat-amat may mga harvest na makita no. Kag base sa bag-o naton nga price monitoring report kahapon Miyerkules no. Kalaban lantlad no may ang regular milled rice natin nagnubo ra gid man no. May mga tag 38 ra gid lang nga bugas no. Ang wheel mill natin may mga tag 42 ra no. Ngati ang wheel mill natin ara sa ang price cap na karan 45 no. Ang while ang regular milled rice natin 41 no. So tama rin kay titangad nga ara na ang cropping season. Okay, thank you very much kay ating officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Sir, may dugang ka pa? Basta mera pa. Wala na. Next time naman kay may mga next week no. Ang akin upod si Sir Joben no. Kay subong Rabies Awareness Week kitatlad no. World Rabies Day. World Rabies Day gali no. So isa dia nga topic man no kay ini medyo si Joben to no may mga updated nga mga information to kay sa tlad nag-attend to siya sang meeting no regarding sa diyang mga activities no. So sa atin gi no may mga future nga mga activities na makitang himuon beginning sa summer nga 2024 nga dyan no. Kay ang atin approach gi no sa rabies ang mga program natin nga dyan daw tingab la no. Kay kun kaysa kun ang conduct natin ka vaccination kung hindi tingab daw hindi man natin makita ang result na gid nami no. Pero kung tingab ang atin nga kuan nga pagkanda kadyati dasig press man la sa COVID natin no ang herd immunity daw baskag man kung tingab ang atin nga vaccination. So himuon natin during sa summer. Okay. So thank you very much, Kate. Sir Alan Solias, ang aton yung officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Kag thank you man. Actually do ara kita sa top kita sir sa aton yung program for rabies top 10. Top 10 kita sa program natin sa rabies. Sa top 10 kita tlan no. Actually sa 2022 pa natin nga data no. Pero ang sa 2023 natin daw kita ang may highest no kay base sa data to daw 114% latin nga vaccination. Wow. No, pero ang ginbasihan abi ang previous abi nga kwan year nga kang population mo nga taas kita. Okay, thank you very much, Kate. Sir Alan, may panamyaw ka pang wala na tamyaw, sir? Sa atin mga mangunguma no, kung may mga concern ka mo regarding sa programa no, especially sa rice production natin, regarding sa concern natin sa ESF mo dyan, no? Kung paano magpatigayon kung magsagod liwat no. Inquire lang mo sa atin opisina no kay ang atin nga mga technician to magahatagid kang nagakaigo nga impormasyon regarding sa murang mga programa. So sa liwat mayat nga aga kag madamo salamat sa inyo pag lantaw kag pagpamati. Okay, thank you very much kay sa liwat ang aton ni officer in charge sa Municipal Agriculture's Office.